What if your job was replaced by an AI? As in, naka-receive ka ng email saying, sorry, we don't need you anymore. A tool can do it now. Wild, right? Pero let's be honest, sa panahon ngayon, ang dami ng kayang gawin ng AI. It can write emails, and it can do reports, it can answer customer chats. And I think anything na online is madali na siyang ma-replace ng AI. So today, I'm going to introduce you to someone na naka-experience nun firsthand. Ibig sabihin, yung job niya before ay na-replace ng AI. So anong ginawa niya? Nag-upskill siya, she learned new skill, and she ended up joining my 30-day bookkeeping challenge. So kung gusto niyong malaman ang story ni Macedona, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online job is amazing! Sa channel na to, nadidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, let's all welcome Macedona. Let's start by introducing yourself first. So, taga-san ka? Tell us your name and paano ka ba napadpad dito sa online world? I'm Macedona po and I'm from Cebu. Nag-start po ako maging freelancer is 2020 pa po, nung pandemic. Nung unang inaral ko is real estate virtual assistant kasi cold calling lang po kasi yun. So for me, parang okay, parang kaya ko naman. So nag-start po ako no, nag-apply ako. Pero before po ako na-hire as a real estate virtual assistant is na-hire din po ako full-time data entry lang po. So nag-work po ako sa client na yon for almost 5 years po. And just recently lang po ako parang na-lay off sa work kasi nga yung basic na trabaho ko noon is nagta-transcribe po ako ng mga voicemails. So ngayon is kaya na ng AI yung trabaho ko kaya na-lay off ako. So before po nung na-lay off ako is nag-aaral-aral ako ng pakonti-konti. Different niche lang po. Nag-aral po ako ng social media pero for me parang hindi ko kaya. So, nag-switch na naman ako ng iba. Parang, ano lang, nag-a-add lang ako ng skill na pwede para sa akin. And recently lang din po ako na-search ko about virtual bookkeeping. Konting relate lang po kasi graduate po ako ng business administration. So, may konting basic accounting. Mali ko din siguro, coach, kasi yung 5 years na client ko is parang nakontento ako. I wasn't really looking for a niche na parang para sa akin. Parang sabi ko lang na if kaya akong i-hire nitong client ko for another 10 years, okay lang sa akin. Parang naging kontento ako kasi happy ako sa work ko. And just recently na-realize ko na kaya pala ng AI kunin yung trabaho ko. Kaya naghanap ako ng niche na yung niche na kailangan talaga human touch, hindi kaya ng AI. So, kaya na-discover ko yung bookkeeping po. And nag-search po ako sa YouTube. Kaya po nakita ko po yung video niyo po. So, before 2020, nasa corpo ka? Nasa corporate po ako. And yung opportunity pala online is ang lawak and syempre yung earning is better. Kaya nag-switch po ako. Akala ko nung una kasi, sabi ko, part-time lang kasi para magkaroon lang ng extra income. Pero nung na, nagkaroon ako ng full-time client, ginive up ko yung corporate ko. Sabi ko na gusto ko online na kasi dito ako naging masaya. Iba yung client mo na foreigner, iba yung pagdadala nila ng
yung katrabaho mo, iba. Mm-mm. Tapos na-appreciate ka kasi nila every single time na parang you're doing a good job. Lagi. And kaya nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Pero newbie pa lang ako sa virtual bookkeeping. Kaka-start Okay. ko lang po. Dahil po yun sa, sa 30-day challenge nyo po. Kasi nung nakita kita sa YouTube, finalo ka agad kita sa Facebook. Tapos nakita ko yung post mo na may 30 days challenge. Kaya nag-enroll ako ng May. Kasi gusto ko yung challenge nyo po kasi hands-on experience. Iba kasi pag hands-on eh. Diyan ka kasi matututo. Kaya nag-go ako. So, bookkeeping. Mhm. Pero yung, kumbaga, yung background mo sa bookkeeping is limited pa. Opo, as in wala po akong experience sa corporate, hindi po related sa accounting kasi marketing po yung position ko eh. Kinakabahan ako nung una, baka hindi ko kaya pero nung nag-hands-on na kasi ako, parang naging confident po ako, coach. Parang ganito pala, ganito lang pala, parang ganun. Yes. Ang laking help po talaga ng 30 days challenge niyo po, coach. Sobra. Ah, thank you so much. Ngayon, may client ka na. Yes po. 3 months na po ako sa client ko. Yes. Yes po. And nabiyayaan po ng mabait na client na marunong po talaga siyang tumingin sa trabaho ko. Like if mag-extend po ako ng work, sasabihin niya sa akin, okay, charge me for that hours of extra work. Marunong po Yes. siyang tumingin ng trabaho. Napaka-gentle din po niya. Parang hindi po siya nagagalit. Ano yan, US? S po, US po. Okay, so how about yung working time mo sa kanya? Ano po, nagsa-start po ako ng 7 p.m. our time po. So, 7 a.m. to 4 po ako sa kanya. So So, parang full time. full time po. Pero Full walang time time. tracker. Wala po. Wala po. Hindi po ako nagla-login or ganun. Basta andyan lang po ako. Hindi naman siya strict sa, hindi po siya nagta-time tracker. Hindi po din siya masyadong hindi po siya bossy. Hindi po. Oo. Ang Pero galing. parang naging EA na rin po ako sa kanya. Parang nagtatrust na rin po siya sa mga schedule. Parang extra-extra na lang din po. So tell us the story kung paano mo siya na-land, si client. While po nagte-take po ako sa course niyo po, is nagbabasa po ako ng mga job posts sa online jobs. Hmm. Yung goal ko po noon is para malaman ko lang yung mga basic skills na kailangan na sa bookkeeper, ano yung mga tools na pwedeng aralin ko pa, parang ganun. At parang feel ko, mag-apply na lang din ako para yung time ko parang ma-maximize. Oo. So, habang nagta-challenge ako, parang second week yun ng challenge po is, yun po yung pag-apply ko sa client na to. Pero hindi po ako nag-expect kasi walang reply, walang ano. And madami din akong mga sinubmit na applications, hindi lang po isa. Parang mag-minimum siguro ako ng 10 applications a day. Kasi parang nagbabaka sakali lang kasi wala na akong na-lay off ako eh. And hindi po talaga ako nag-expect na magre-reply or may magre-reply nung time na yon kasi nga hindi pa din solid yung learnings ko noon eh. Kasi second week pa lang ako ng challenge. Oo. Timing din po na nag-start siya nag-communicate sa akin mga last week of May. Hindi din yung interview na harap-harapan. Parang nagchat-chat lang po kami sa WhatsApp. Sabi niya, add me on WhatsApp and let's communicate. Parang ganun. So, communicate kami, ganyan. Anong alam ko. So, yun, na-apply ko po na alam kong mag-invoice, alam kong mag-monitor ng mga customer, ganun. So, yun na din po yung in-apply ko. Kasi, QuickBooks na po yung time na yun ng inaral namin eh. So, timing po talaga as in tapos nagsabi siya sa akin na we'll do probationary for 1 month. Sabi ko, okay, parang positive na to. May 29, nag-start na po ako sa client ko. Amazing nga po eh, kasi time na din po yun na yung learnings ko as sa QuickBooks is medyo meron na rin. Hindi na rin, hindi na rin masasabing wala talagang Wala alam. talaga. Nakakatuwa nga po eh. So, nung probationary ako first month, ginalingan ko, coach. Ginalingan ko. Kaya, hanggang ngayon, client ko pa rin siya. 3 months na po ako nag-work sa kanya.
So, si client mo ay, nung hinire ka niya, may QuickBooks na siya? Or ikaw pa nag-set up? Meron na po siyang QuickBooks, pero magulo po yung QuickBooks niya. Opo, madami pong mga transactions na hindi niya matrace kung kailan nabayaran, mga ganun po. So, nilinis ko po and natuto na rin po akong maglinis. So, yung client mo, lalaki, babae? Lalaki po. And Lalaki po siya. anong type ng industry niya? Ano po kasi yung company niya, janitorial services po yung offer niya. So, may mga contractor po. Mm-mm. Konti lang yung employees niya. So, contractor po yung mga binabayaran namin. So, tinutulungan ko din po siya na mag-prepare ng mga payables niya, yung mga contractor niya. Ano yung pinakamalaking like aha moment mo dito sa journey mo sa bookkeeping? Para din po sa akin, coach, hindi po siya madali nung una, pero once po na meron kang determination na matuto talaga, magiging madali na lang po yun para sa'yo. Intimidating siya, pakinggan, pero once nandyan ka na, parang easy, easy lang pala. Kaya ko Mm. pala. Hindi pala siya ganun ka intimidating na parang, dapat CPA, Yes. dapat graduate ng accounting. Hindi po ako graduate ng accounting. Tapos 2013 pa po ako nag-graduate. So I don't have like sobrang solid na experience for accounting. And andito ako, nagka-client ako and full-time pa yung client ko. So, um, para siyang blessing po sa akin ang bookkeeping. And happy po ako sa trabaho ko ngayon. So, yung karamihan ng mga mentee ni Kaji ay galing sa YouTube. And ang sinasabi nila, Kaji, na-inspire kasi ako sa video ni ganyan, nakarelate ako. So, what will you say to someone na gustong maging virtual bookkeeper pero parang nagda-doubt kung pwede ba sa kanya to, kakayanin niya ba, and any advice na pwede mong i-share sa kanila? So, ang maasisay ko lang po is kung kaya ko, kaya mo rin. Wala po akong experience sa corporate, both corporate at freelancing sa accounting. Wala po talaga, as in zero. So, nag-aral ako, nag-refresher ako, mag-search, manood ng mga videos ni Kaji sa lahat ng mga sources na nandyan sa internet na lahat. Yung kailangan mo lang yung time, yung effort mo, yung pag-aaral mo para magsimula. Kasi dyan talaga yung foundation ng lahat eh. If you have the basic learning, tuloy-tuloy na po yun. And yung importante is, huwag ka mag-stop. Kahit matagal or kahit mahaba yung proseso, huwag kang mag-stop. Kasi dadating at dadating yung client for you. And ipag-frame mo lang yan na every time magsasend ka ng application na if meant sa'yo yung client, ibibigay yan sa'yo. So never stop and never stop learning. So, thank you so much, Macedona, for your time today. And I'm really, really happy for you kasi nakakuha ka agad ng client. So, kasi yung iba hindi ganun kabilis. So, I think ikaw yung klase ng challenger dun sa challenge natin na ginagawa yung activity and will try to submit the required reports sa due date. Am I right? Yes po. Yes po, coach. Opo, sa due date po, hinahabol ko po talaga siya kahit na may part-time po ako noon. Kasi gusto ko po siya matapos. And at the same time, mas talagang matuto. Kasi pag pag merong pong time pressure, mas iba po yung galaw ng utak eh. Yes, true. And siguro yung in-invest mo sa challenge, nakuha mo na siya. Yes po. Okay. Kuha na po. So, wala na akong utang sa'yo. Char. Wala, wala. Sobra-sobra na nga po eh. Alright. So, thank you so much, Macedona, for your time. Thank And you, sa coach. lahat ng nanonood nitong video na to, if you like Macedona's story and na-inspire kayo sa kanya, please let us know sa comment section. And we'll see you again next week sa panibagong video. Bye! Thank you, coach. Bye.